Boss Motovlog. May nagbigay na. Oh, may nagbigay na. Ngayon, ikaw na po bahala sa amin. Okay, let's go! 2:30 na, time is 2:30. And from Bacoor, pupunta tayo ng Tagaytay. Ikot natin na Cebu tong Winner X para matesting natin. Matagal ko nang hindi ginagawa tong ganitong content. Kaya nagsasalita, nag-set up pa ako ng nag-set up pa ako ng mic. Tapos yung battery ko kasi, madaling malobat. So ang ginawa ko, sa power bank ako magkukuha ng source ng power para hindi malobat itong ating GoPro, no? So isang camera lang yung dala natin. Ay, yung ko nga pala, bahala na kung nadala yung joystick o hindi. Dito na ako, nakalabas na. Ang hirap mag setup, nabot din ako ng mga 30 minutes pag-aayos ng mic. Ngayon nga, hindi ko alam kung pag pinanood ko tong video na to, may mic, may audio ba tayo. Bahala na, pagka walang audio, voice over na lang. Ganun na naman, pero mas maganda kung may audio na. So syempre magpapagas muna tayo. Naka 3 bars na lang tong natin. Ang bilis ng motor. Tingin ko mararating natin Tagaytay na saglit lang. Abutin na tayo ng gabi ron, pero okay lang para makita rin natin yung night vision. Makita na natin, matest natin tong Winner X sa gabi kung okay pa rin siya gamitin. Matagal-tagal na rin mula na dumating itong Winner X sa atin, at excited ako ngayong araw na to kasi nga sa wakas matetest ride na natin, matetesting natin yung kakayahan itong Winner X, kung bibitaw ba talaga to para sa akin, pero syempre andun na yung confident na tayo. Syempre Honda naman to, diba? Yung confident nandun, yung kailangan lang natin maramdaman pa. Baga mas lalo kong mapatunayan na talaga nga namang napakasarap talaga gamitin ng Winner X, lalo na pag marunong ka mga ambyo, kasi dito sa Tagaytay may dadaanan tayo dito na na parang Sungay Road ba yon? Basta isa sa mga pinakamatarik, mas matarik pa sa sa Quezon, sa Timonan, mas matarik pa doon etong dadaanan natin. Syempre makikita natin yung kakayahan ng isang Winner X, yung kagandahan ng isang manual versus automatic pagdating naman sa mga kagaya na uphill, downhill, tapos matarik pa. At the same time, ang maganda tong ride na to kasi matagal na ako hindi nag-ride, mga boss. Matagal na. Ang huling kasama ko nag-ride, mga tropa, way back pa yata yun, last 2 years pa yata ang huling ride namin, tapos nabudol pa, budol ride pa yung nangyari. Pero ngayon ang maganda, wala tayong ibang kasama, tayo lang, wala tayong hintayin, walang convoy. Pwede tayong magmabilis hanggat gusto natin, pwede tayong huminto kahit saan natin gusto. Maganda sa ride na to, talagang dito mararamdaman yung kalayaan. Malaya ka talaga. So siguro i-update ko kayo pagka medyo nasa silang na tayo. Patayin ko lang muna tong camera, pag nasa silang tayo, balikan ko kayo. At bago yan magpapagas muna, ipupull tank muna natin to para kahit paano malaman natin yung gas consumption, kung okay ba siya sa tansya ko, kung hindi ba siya malakas sa gas, kung matipid ba, dito tayo magpapagas. So magpapagas lang muna tayo, tapos balikan ko kayo mga bossing. Woohoo! Sarap! Putragis! Dito pa lang na-excite na ako. Na-excite na ako dito pa lang.
Full tank. Tigas? So na lang yan bago pa eh. Katagalan yan. Yung start. Kano ba per liter ngayon? 52 to 30. Mura pa rin dito. Tataas na buwas? Mga ilan? Piso? Ito 1.7. Oh? Taas ah. Dito na tayo sa Tagaytay. So ngayon dito tayo bababa. Dalawa kasi pwedeng babaan natin papunta Batangas. Dalawa kasi yan eh. May Sungay Drive. Meron naman sa Ligaya Drive. Ito yung mas matarik yung sa Ligaya Drive. Ang babagsakan natin na ito Batangas na to eh. Kumbaga malapit na siya sa Taal Lake, no? So mula dito mga boss, hindi ko na papatayin yung video. Diretso tayo. Tapos ang gagawin ko pag mas bandang kalagitnaan ng Ligaya Drive na tayo o nakababa na tayo sa pinakamatarik, susubukan naman natin yung motor sa Pahon. O tara, let's go. Alas 4 na. Siguro matatapos tayo ng baba. Panik lang gagawin natin. Susubukan natin yung motor, papakita ko sa inyo. Baba na tayo, ikot lang tayo. Ito yung Sungay Drive mga bossing. Yan, yung daan na yan. Dito tayo sa Ligaya Drive. Going to Ligaya Drive mga boss. So mula Bacoor papunta dito sa Tagaytay, siguro inabot din ako ng 1 oras, 2:30 at ako umalis doon. So mamaya sa bahay malalaman ko kung anong oras talaga. Check ko pa, hindi ko pa na-check yung video eh. So inabot din ata ako ng 1 oras o 45 minutes kung hindi ako nagkakamali. Pero mabilis siya eh. Mabilis talaga. Compare sa mga gumagamit ka ng automatic 125cc. Pagdating dito sa 4 valves double overhead cam na makina na to na Winner X 150cc, maganda talaga. Kung saka confident ka, mataas yung confident mo sa motor. At isa pa sa napansin ko, yung handling niya, ano siya, stable talaga, hindi siya maalog mga bossing, no? Nung ginamit ko na nga yung 6 speed eh. Sinubukan ko kanina, na-impress talaga ako. Hindi siya hindi siya yung maalog na basta-basta magwawabol. Steady lang talaga siya. Dahil na rin siguro sa dito sa bar end na to, meron din kasi sa loob yan, tong bar end na to. Pag tinanggal mo yan, sa loob may rod yan, may steel rod sa loob yan, para mas maging mabigat ng kaunti tong tong handle niya, para nakakadagdag din yon ng pagiging stable ng motor. Bukod dun, yung kapal ng gulong, nakakatulong din yon sa stability niya, lalo na sa high speed. No, hindi ako confident ako eh, kahit na 6 gear na siya. Umabot na ako ng 100 pero hindi siya maalog. Hindi kagaya sa ibang motor mga bossing na ginagamit ko na 125, na ibang motor na 150cc din na medyo maninipis, medyo mag-aalangan ka pag medyo nagka-top speed ka kasi siya, gumagalaw, nagwawabol siya. Dito natuwa ako, dumaan pa nga ako sa mga may mga lubak-lubak pa nga ako na daanan kanina. So dito pala sa Tagaytay nagta-traffic na rin talaga. Balak pa naman namin sana rito kumuha ng property kung hindi nagta-traffic. Sa probinsya na lang yata talaga, sa mga siguro sa Luzon, kahit probinsya sa Luzon yata nagta-traffic. Ilocos na lang yata walang traffic kaso walang SM doon. Siyempre mga bata, di ba? Gusto niyan SM, may magagalaan. Kung kukuha kayo ng property dito sa Tagaytay, mahal na rin eh. Dati may tinignan ako dito, huwag mo na lang sa Winner X ha. Dati may tinignan kaming property dito 700 per square meter lang yung lupa. Ang mura pa nun. Siguro 2009 may tinignan kami dito. Siguro nabili na yun kasi that time talagang binibenta na eh. So ayun, papunta tayo ngayon ng Ligaya Drive. Dito natin masusubukan tong Winner X kung okay siya. Saka yung ganitong di-manual mga bossing, no, masarap siya gamitin lalo na dito sa sa mga downhill, uphill,
Saka yung power, talaga pagka hiningi mo yung power, ibibigay niya agad sa'yo dahil nga ang mga de-cambio, de-cadena, rekta po sa makina ang power nito kaya nakukuha niya agad. Hindi kagaya sa mga de-bola at de-belt, automatic, ay pag nag-init na po ang ng belt, dumudulas po yan sa flyball Oo, lalo na pag nag-iinit yung motor. Kaya nababawasan din yung performance. Kaya ang automatic mas malakas talaga sa tutusin sa gasolina kaysa sa mga manual. Kasi sa mga manual, sa piga mo ng throttle mo, talaga yung power na kailangan mo ibinibigay niya, pati yung gas consumption na kailangan mo dun sa power na kailangan mo on that particular time. Kung kailangan, ayan na taal, sarap. Tagis. Sarap ang sarap niya gamitin dito, lalo na sa mga ganitong lugar. Sa city wala namang problema kasi malambot din naman ang ang clutch niya. Ito ang clutch na to mga bossing, in-adjust ko na ng konti to kasi kung kukunin nyo siya sa kasa, medyo matigas ang tono wala siyang play na ganyan wala, nakasagad siya doon. Ang gagawin nyo, i-adjust nyo lang. Siguro sa ibang video gawin natin yon, pakita ko sa inyo paano i-adjust para kahit konting piga mo na lang, magpapalit ka, yan, papaandar mo na yung motor, hindi masyadong stress yung kamay mo. Yun overlooking diba? Winner X Taal. Yan, bababa tayo dyan mamaya mga bossing. Maaga pa naman, alas 4 pa lang. Dapat madaling araw talaga ako kasi daming ginawa kanina umaga. So mabilisan, babain natin agad yan, tapos ahunin natin. Papakita ko sa inyo kung gaano katarik dito sa Ligaya Drive. Mas matarik pa doon sa Timonan Quezon, yung kinatatakutan doon, yung zigzag road. Yun, mahabang lang yun, mahabang paangat lang, isang angat lang. Dito ilang angatan ng babakbakin mo rito, saka ang tarik. At mas gusto ko kung gagamitin ko yung sa ganung, mas gusto ko sa gantong daan manual ang gamitin ko dahil dito natin magagamit yung engine brake nya. Mamaya papakita ko sa inyo yung engine brake. Kasi kung napanood nyo yung video ko, matagal na yun nag-video ko, ginamit ko yung MIUI ko dito, automatic yun. Medyo kinakabahan ako dun kasi nga wala tayong ibang pamigil pagka automatic ang motor, wala tayong ibang pangpigil kundi lang, preno lang talaga. Pag bumitaw ang preno mo, yari ka. Saan ba dito yung Starbucks? Ahunin ko lang Starbucks saglit mga boss, pakita ko sa inyo. Ito yung minag-trending ito yung minag-trending na yung sasakyan umusok tigis na yan. Baba transmission nun. Kasi naalala ko kasi nung nagbago pa na ako nag-aaral ng sasakyan dito ko dinala, tapos dito kami nag-Starbucks kami. Ang pa nun, kasama ko pa yung mag-iina ko. Basta dasal lang. Buti ka, awa naman ng Diyos, nakaahon naman kami. Pero nung napanood ko nga yung video nung dito na pala yung sabi, hindi na ako dadaan ng Starbucks, dito na yung Talisay Ang lang, napansin ko lang pala mga bossing, pagdating naman sa traffic, ito, ang lapad nung side mirror niya. Ang lapad. Naalangan ako baka tumama sa kabilang side mirror yung motor. Sa akin lang naman, paiklihan ko ng konti to, kaya bili ako ng aftermarket na side mirror. Malaki din, para syempre pasok pa rin sa standard. Pero yung haba naman, iklihan ko lang ng konti lang naman para at least medyo confident ako. Sana hanggang dito lang, hindi na sa lampas sa manibela. Kaya naman yung side mirror na pwede mong itupi. Kaya naman, hindi ako bibili, pero ang gagawin ko, iuusog ko to, i-adjust ko dun sa unahan. Parang ipapaling ko dun, pero nandun siya. Pag ganun siya. Nagets nyo? So, para hindi kahit di ka na bumili, tapos i-adjust mo na lang dito pag ganun. Ayun, pwede naman siya i-adjust. Dito na yung Ligaya Drive mga bossing. Puntahan na natin to, pakita ko na sa inyo agad ng mabilisan.
Eto na etong madalas ako dito nagpipicture mga bossing. Ang unang drive ko dito 2014, naalala ko first time kong magkaroon ng ng XRM. May motor kami sa bahay na manual pang tricycle, pero yung sa akin talaga XRM. 2014 yata, 2011 ba yun? 2011 tapos mga 2014 yata pa kami nakapag-ride ng tropa. So dito yun, tuwan-tuwa ako, nakapagala ako nun. Siguro ilan taon ba ako nun? 21? Mga ganong edad ako nun. Tapos dito pala nagpicture na kami kasi ang ganda nga ng tanawin. Tuwan-tuwa ako nun. Uy, kamali tayo ng palit dun nagigil yung makina, kawawa naman si Winner X. Ayun, kailangan peace of mind. Ay, ito na mga bossing. Ito na, dito na tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyong engine brake. Napakalusong yan, lusong na lusong yan. Pero pag sa automatic yan, tuloy-tuloy ka dyan, tataas ng gusto yan. Pero ito, dahil nga sa engine brake mga bossing, naka third gear tayo, na-maintain nyo lang sa 35, 31 lang. Bumababa pa nga bumababa pa. Yan ang kagandahan sa engine brake, alalay ka lang. Pag piniga mo naman yung clutch mo, dadaus-dus ka naman ng gusto, kasi mawawala siya sa engage ng kagaya niyan, piniga ko yung clutch para bumilis ng konti. Yan, dito alalay lang, kasi nga dito napakatarik, ang daming na disgrasya dito. Meron ako mga kasamahan sa trabaho, paahon sila. Ito totoo to mga boss, hindi ito kwentong lang. Paahon sila na wala ng preno yung jeep, nasa likod sila ng jeep, inararo sila ngayon, nag-ride sila. Oo, matindi yung tama ng tropa, hanggang ngayon baldado, hindi na po nakakalakad. Ito yung isa sa mga pinakamatarik dito sa Ligaya Drive, tong ahon na to. Kita nyo ba yan? Kaya ginawang paliko yan para maliisin yung pressure pagka umaahon, umaangat ka. Yan. Pero ang sarap gamitin talaga ng Winner X dito. Third gear lang ako mga bossing, naku, kaya na nang i-control. Pag second gear naman, sobrang bagal naman. Makakagalitan tayo ng mga sasakyan sa likod. Pero ito, control mo lang. Ayan, diba? Kung may engine brake siya, hindi nga siya bumibilis ng gusto. Tingnan mo, hindi tayo yan. May preno tayo konti, lalay lang. Preno. So ganun lang, diba? Ang sarap niya gamitin sa mga ganito. Dito nagagamit talaga yung manual. Ibig sabihin kasi pagka ang manual ang motor mo, kahit saan lupa-lup ka na ng kalsada pumunta, maganda siya gamitin. Ang inaano lang ng iba, kasi nga daw ang manual sa city masakit nga naman sa kamay, dahil nga sa cambio piga ka ng piga. Kasi ang cambio naman mga bossing, napapalambot naman yan. Sa umpis lang yun, lalo na kung baguhan ka lang. Ang mga nagrereklamo kasi niyan, mga baguhan. Pero pag ikaw nasanay kasi sa decambio, bali wala na sa iyo yan, kasi may muscle control ka na. Sa umpisa lang yun, lahat naman ng umpisa, nag-uumpisa talagang gano'n, nahihirapan sa umpisa. Pero eventually, siguro mga 1 buwan, 3 buwan ka na nagmumotor Saka pagka ang manual ang motor mo, pagaya niyan diba, safe na safe ka. Wala, kahit hindi ka pumreno, yan, hindi ako pumipreno, may piga. Kusa na siyang nagme-maintain sa bilis. Pagaya niyan, 35 lang yung bilis ko. Hindi nga siya dumadaos-dos ng gusto gagawin ko 4th gear para mas bumili siya. Kaya naman siya. Kung sa 4th gear 49, 53, ayan, medyo bumibilis 4th gear. Pero hindi na tataas pa ng 70 yan. Kumbaga hanggang dyan na lang yan. Yan lang kaya niyang ibigay sa'yo, dahil nga naka-engage nga sa gear. Yung gear na yon tumutulong din yung para ma-maintain yung bilis mo, diba? So yan, mamaya ahon naman tayo, babalik din tayo dyan. Papakita ko naman sa inyo yung ahon power. Yun na yung pinakamatatarik na lugar mga bossing, yung nadaanan natin. So puntahan lang natin yung pinupuntahan namin ng tropa. Ayan Talisay, Gateway to Taal. So ngayon babalik tayo doon, aahon tayo.
Tapos diretso na tayo ng ano, ng sungay. Doon tayo bumaba sa sungay. So ayan na yung arko na dinaan natin kanina, Talisay Arc. So papunta tayo dito ngayon, paangat na tayo ng Tagaytay. At dito tingnan nyo naman, mapapansin nyo mga bossing, no, nakakwarta tayo dito. So mabilis yung takbuhan natin, saka ano, masarap gamitin talaga siya. Control na control mo, kumbaga bawat gearings alam mong kontrolado mo yung bilis mo. Kumbaga hindi ka parang nabibigla ka sa bilis o napapalakas yung piga mo ng clutch mo, hindi. Kumbaga nakaset ka sa fourth gear, dyan po kontrolado mo yung fourth gear. So ramdam mo yung stability niya sa kalsada at maganda yung control. Yan, dito may dalawang aangatan tayo rito, dalawang matitinding tarik. So malapit-lapit na to mga bossing. So dito ayan, bubulaga na agad sa'yo, tarik agad yan. Tingnan mo naman, naka second gear tayo, pero panis lang, oh, simple lang, basic lang, 30 km/h, napaka basic lang, hindi nahihirapan yung makina, relax na relax. So walang kahirap-hirap oh, basic lang. Second gear lang to mga bossing, no, second gear. So ito yung isa sa mga matatarik, ito delikado dito. Yan, medyo nagmilong ako ng konti, pero wala, pinanis pa rin oh. Paunahin natin yung truck na yan, delikado yan pagka nawalan ng preno yan, umatras bigla yan, daos-dos tayo rito. At least kung matras man siya makakabuelo tayo, tatalon tayo rito. Yan, pagka ganyan may paahon mga bossing, huwag kayong tumutok ng gusto kagaya ng ginawa ng sasakyan na yun, yung motor na yun sa harapan ko. Ayan tarik nito, ito na yung pangalawang ahon mga boss. Ito yung talagang sobrang tarik, di ba? Basic lang Segunda pa gamit ko niyan mga bossing ha. Imagine mo yun, segunda. Ibig sabihin, ganun kalakas ang engine talaga nitong motor na to. Wala man lang garalgal di ba? Napaka basic lang. So huwag kayong tututok, gaya ng sinabi ko kanina, huwag kayong tututok ng ganun, lalo alam nyo paahon na ganun. Kasi once na nabitin yung sasakyan na yan at baguhan lang ang gumagamit ng sasakyan, inatrasan kayo niyan, wala tayong kalaban-laban dyan. Yan sinasabi ko sa inyo kanina, kinukwento ko na yung tropa na nadaos-dusan sila, nawala ng preno yung jeep. Ayan yun mga bossing. So dito, eto na, paahon na tayo dito, patapos na tayong umahon. Wala na, halos tapos na yung ahon dito. Eto pa pala, bihira, tarik, yun basic pa rin gulat ako meron pa palang aahunan, pero basic lang, minane, no? Walang wala yung atimonan talaga dito sa tarik dito. Pag ito napuntahan yung mga bossing, puntahan mo sa Tagaytay Ligaya Drive, pumunta kayo dito kung di pa kayo nakapunta, tingnan nyo kung gaano katarik at gaano naman kagandang gamitin itong ating Winner X na manual sa mga ganitong klaseng kalsada. Hindi ka matatakot, mas matatakot ka pa nga kapag automatic. Kasi lalo na kung kanina, di ba, palusong tayo, kung wala kang manual, wala kang engine brake, wala, may hirapan ka kontrolin, lalo na kung baguhan ka. Pero dahil nga may engine brake tayo, confident tayo, di ba? Ayan, wala na tayong halos patag na dito, pataas na to ng Tagaytay mga bossing. Punta tayo dun sa may Starbucks, daanan natin, pakita ko sa inyo yung matarik, yung nag-trending na na nasunugan ng clutch yun, malamang. So puntahan ko lang, naalala ko kasi nung nag-aaral pa lang ako magsasakyan So daanan natin saglit yung Starbucks. Eto na mga bossing, nasa Starbucks na pala tayo. Lumabas pala tayo kanina So ito yung Starbucks na nag-trending na kung saan nasunugan ng clutch yung sasakyan. Ito, napakatarik nito mga boss. Ewan ko lang kung ma-justify ng camera pero napakatarik niya. Kung magamit lang ako ng second gear dito, naka-engine brake tayo para hindi tayo dumaos-dos ng sobra. So dito mga boss, sa part na to ng Starbucks, dito ko iniwan yung mag-ina ko. Tapos nag-park ako dito mga boss, dito sa may baba pa. So dito matarik din to mga boss
Nalang ewan ko kung ma-appreciate nyo. Ako natatarikan ako kasi nga dati kasi nung ginamit ko yung sasakyan, nagpa-practice pa lang ako nun eh. Wala pa akong idea pagka matarik na. So wait lang, pakita ko sa inyo overlooking dito. Sarap magpahinga dito, mag-relax, tapos magkakape ka. Yung iba nga hindi na pumupunta sa shop eh, dito lang, iniwan lang yung sasakyan eh. Ayan, kita mo yung taal dito. Ganda rito. So dito ko nagpark noon, time na yun, tapos nag-uulan pa noon ha. Mga bossing, imagine niyo madulas pa yung kalsada. Buti na lang kami yung gulong natin. Kahit pa paano malambot, no? Tapos may angkas pa ako noon. Yan, gamit natin si Winner X, grabe. Wala man lang akong ngalay ngayong araw na to ha. Kahit na sabihin mo manual siya, hindi ako nangalay ha. So surprising din, hindi ako nangalay. Sa akin hindi sumakit yung bewang ko. Kumbaga relax lang, enjoy lang. So ito, gamit ko na ngayon sasakyan na 4 wheels, manual. Umahon ako dito. Nabitin ako mga boss. Ginawa ko, inatras ko. Nakakahiya. Buti na lang walang nakakita. Tapos second attempt, pumanik uli ako dyan. Sinagad ko sa primera. Nagprimera ako tapos sinagad ko yung gas. Nakaahon naman ako, bilis. Kumbaga first time ko nun umahon ng ganun, no? So meron pa akong aahunan yung mas matarik-tarik, mga bossing. So dito yun. Ito, papakita ko na sa inyo. Nagpicture-picture lang ako saglit. Kasi overlooking din pala dito. Kasi nang pumunta kami dito gabi. Ito, yan, nakikita nyo ba yan sa harapan ko? Yan ang aahunin ko. So sinakay ko na ngayon, mag-iina ko nyan. Ilang kami sasakyan? Bali, 4 kami lahat. 4 kami. Tapos bumelo ako dito, tapos umabanti ako. Primera lang gamit ko, dire-diretso. Ang bilis. Ang bilis namin nun. Pero dito sa Winner X, panis to. Syempre, mag-ang lang naman ng motor eh. Yun, mabigat yun. Tapos pagdating mo dyan kalsada, no? Kaya kailangan timplahin mo na maayos yung ano mo, clutch mo, dahil pag ahon mo dun, syempre kailangan mamreno ka din. Eh naka momentum ka. Kailangan talaga maayos yung marunong ka sa decambio. Tapos sasakyan paggamit namin. Awa naman ng Diyos, nakaahon naman kami. No, buti na lang gabi walang dumadaang sasakyan kasi dire-diretso talaga ako eh. No? Yun lang nakakatakot dun sa experience na yun, no? Gusto ko nga ulitin. Mag-practicean ulit. Pero so far, balik tayo kay Winner X. Ngayon, pauwi na tayo. At meron pa akong bababaan dito mga bossing dito sa may sungay. So siguro susunod na video babain natin. Babain ko, hindi na magsasalita. Pakita ko lang sa inyo yung daan sa susunod na video. Gamit pa rin natin siyempre Winner X. Sa muli, kung umabot ko sa video na ito, ayos na ayos yan mga boss. At ayos na ayos yan.